Ayun. Okay. Ayan. So, start na po tayo mga mentors. Barley facts. Sabi nga po dito mga mens, sell the solution, not the product. So, paano ko makakabenta mentor friends kung magbebenta ako ng product pero hindi ako nakatingin dun sa product? So, dito mga mentors, sabi nga po dito, tayo po ay binabayaran base po sa problemang sinusolusyonan po natin. So, ngayon, kung yung client nyo po or yung taong gusto nyong matulungan, paano nyo po sila matutulungan with regards to their health concern kung hindi po natin alam kung paano ba makakatulong sa health po nila yung ipapatake nyo po. Okay po ba yon? So, clear ako dun mga mens, no? Sell the solution, not the product. Kapag po nabenta mo or na-solve mo po yung problema ng client mo po, bibili at bibili po sila sa inyo. Okay, ang goal po natin ay hindi po mamilit kung hindi po ma-educate po natin sila. Baka kaya hindi po bumili sa'yo is because baka hindi mo po nasagot yung kailangan lang po nila. Okay? So baka maka-help yung training natin for tonight. Bibilisan ko lang po sa part na to kasi may mga gusto po akong idagdag, mga mens, no? Dito po sa training natin for tonight. So, master the product knowledge, consistent na pag-attend ng training, mentoring, IBP everyday. Bakit ako attend ng IBP everyday mentor friends? It's because everyday meron pong mga nagte-testimony and yung mga nagte-testimony na po na yun, pwede nyo pong i-gather yung testimony nila, pwede nyo pong i-video mga mens, nang sa ganun po, magagamit nyo po sa mga client nyo. Let's say yung nag-testimony, hirap po magkaanak. Ngayon, may client ka nagtanong, ma'am, pwede ba yan sa sa infertility? So, ngayon, masisend nyo po sa kanila. Okay? So, ngayon, mas mapapadali na po sa inyo kung paano po kayo mag-share. Watch product trainings. Paulit-ulit yan mga mens. Watch IM product videos. Be proactive in learning. You can do some research mga mens, no? Pwede po kayong mag-research. But, i-check nyo rin po yung mga research nyo mga mens kung reliable po yung mga research. Kasi baka mamaya rappler lang or baka mamaya ano lang, no? Idea, opinion lang po ng mga iba't ibang tao. So, mas maganda po, reliable yung makukuha natin na source. Know your competitors, hindi para makipag-away po sa mga competitors natin, hindi para makipagsagutan dun sa mga nagtitake ng ibang barley, but para maging aware po sila. Isipin nyo na lang mga mens, kawawa naman po yung mga nasa ibang, ang bad ko pala, kawawa naman po yung mga nasa ibang company kung ano po, hindi magandang type ng barley yung matitake po nila. Tama? Agree po ba kayo or agree? 'Di ba? Kasi baka mamaya imbis na gumaling sila sa sakit nila, mas lalo pa pong lumala. Kasi po, iba yung tinitake nila na product, hindi pure, may halo. Right? So ngayon, nakakaawa po sila. So ngayon, kailangan nyo po silang sharean. Okay? So always attend and listen to different testimonies. Again, mga mens, importante po dito marami kang alam na testimony. Okay? Importante po marami kang alam na testimony mga mens. Why? Because fact tells, story sells mga mens. Okay? Dito mga mens, kailangan, hindi siya chismis kasi totoo siya. So, kailangan marami ka pong alam na kwento. Okay po ba yon? Dapat marami kang alam na kwento. Be the testimony of your product. Hindi pa pwedeng nagbebenta ka ng produkto pero ikaw mismo hindi ka umiinom. Okay po ba yon? No? So, repetition is the mother of learning. Wala ka pong ibang gagawin kung hindi pa ulit-ulit-ulit lang po ito na gagawin mo. Why? Because every day is ano mga mens, continuous tayong natututo. Yung nalaman ko before, may bago na naman ulit akong nalaman. So, hindi pa pwede na kung ano yung alam mo before, yun lang yung alam mo. Kailangan, everyday ka pa rin natututo. Everyday ka pa din nag-aaral. Okay? Kasi parang kutsilyo lang yan mga mens, di ba? Pag hindi nagagamit, pupurol. So, parang ganun din po yung utak natin mga mens or sa growth, tayo mismo mga mentors, if hindi tayo nag-aaral, if hindi tayo continuous na natututo, pupurol po tayo. Kahit nagaano tayo kagaling, or kahit gaano natin kaalam yung isang bagay, kung hindi po natin siya araw-araw na ginagawa or inaaral, pupurol po tayo. And the goal is to increase the belief level. Dito kasi mga mentors, pwedeng, eto ha, real talk mga mens. May mga members pa rin mga mens na gumaling na sila sa product, nagdududa pa rin sila kung makakatulong ba yun sa iba.
May kakilala po ba kayong ganun? Or baka kayo po mismo ganun ha? Baka mamaya mens, cancer-free ka na. Ito yung nakakaano mga mens cancer-free ka na. And yet, nagda-doubt ka pa din kung makakatulong ba yun dun sa tinulungan mo or sa inoferan mo ng product. Bakit ka matatakot? 'Di ba mga mens? Imagine this mga mentors, para kang ano mga mens, para ka pong nag-pray na kaya ka nag-pray or nanalangin is because alam mong ibibigay sa'yo at alam mong mangyayari. But after you pray, you doubt. You doubted dun sa pinag-pray mo. Parang ganun siya mga mens eh. Alam mo yun, pinakitaan ka na ng milagro mismo sa sarili mo. For example, ako po, may lupus po ako. May autoimmune disease po ako. 'Di ba? So kung ako po, 11 years po akong nagte-take ng maintenance, labas-pasok sa hospital, may butas sa puso, maraming komplikasyon. Ako mismo mga mens, tapos pag nag-share ako sa iba, magda-doubt pa rin ako. And yet, everyday ako buhay, everyday hanggang ngayon humihinga ako. It's been, ano mga mens, 4 years na po akong walang maintenance. Glory to God. 4 years na po akong walang maintenance. So bakit ako matatakot mag-share? So, bakit ka rin po matatakot mag-share kung isa ka naman sa mga natulungan ng products? Bakit ka matatakot? So, ganun siya mga mensa, the goal is to increase the belief level. Kailangan mga mentors, paniwalaan mo muna yung isang bagay kasi paano sila maniniwala kung ikaw mismo nagdududa ka sa ibinebenta mo? Paano sila maniniwala na nakakatulong talaga yun, na maganda talaga yun sa kanila kung ikaw mismo nagdududa ka po sa produkto mo, mens? So, sometimes baka kaya hindi po tayo makabenta, it's because tayo mismo, yung nasa utak po natin, baka kasi pag bumili siya, baka sisihin ako. Okay po mga men. So ngayon ha, itatry po natin na baluktutin yung mga belief level natin na ganun. Okay lang po ba yun sa inyo? Wala pong mali sa pinaniniwalaan nyo, mens. We understand na naiintindihan po namin kayo. But, try ko po mga mentors na ma-walk through po kayo dito sa product knowledge po natin. Sana kung gaano po ako kabaliw sa products natin, ganoon din po kayo maging kabaliw sa product natin. Sino po dito yung parang mababaliw ka or kung mababaliw ka means pag wala kang barley? Type mo nga, mens, kung katulad kita. Yon, Mentor Rosie Manalo, Mentor Annalyn, Mentor Chris. O, di ba? Apat lang po ba kami? Mentor Jane, ayan. Sino po yung, ayan, Mentor Edelita. Sino po yung mababaliw dito, yung mawalan ka lang ng barley, madelay lang yung barley mo ng shipment, yung isang sachet na lang yung matitira, mens! Asa na yung product ko? Ganun ka dapat kabaliw, mens, sa product natin, mens. Yan. So, thank you so much po sa mga nagko-comment. Moving forward, be the product of your own product. Show that you use the product kahit araw-araw ka pang magtimplaments, kahit araw-araw mo pang i-post yan, i-post mo lang. Okay? So, buy you before they buy the product. Mga mentors, ang mga tao po, maniniwala po muna sila sa'yo, ikaw muna yung bibilhin nila. Hindi literal na ikaw yung bibilhin nila, mens. Pero, mga mentors, again, babalik ako dun sa sinabi ko kanina, kung kayo po mismo nagdududa sa produkto natin, paano pa po sila maniniwala po sa inyo? 'Di ba? So, people will buy you before they buy the product. And principle po yan. Okay? Confidence comes with knowledge. So, eto na siya mga mens, no? Baka kaya po ikaw natatakot na mag-share, baka kaya po nahihiya ka mag-share, it's because baka kulang lang naman po yung alam natin. So, ngayon, okay lang po ba sa mga naka-attend na po last month ng training po natin with product knowledge, no? Take nyo po kung ano po yung kailangan nyo, kung ano po yung i-refresh po ito sa inyo. Okay? Sana may matutunan po kayo sa training ni Mentor Franz ngayon, no? Learn the value of stocking. Pile up the advantages, benefit, and features, pricing, testimonies, and comparison with other products. Okay? Kailangan magkaroon po kayo ng ano niyan, kumbaga mga folder po niyan. So, dito na po tayo.
Number of deaths by leading causes po dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba na ang number one daw po na leading cause po ng death sa Pilipinas ay heart disease, cardiovascular diseases. Next po yung cancer. And alam niyo po ba, sabi po sa statistics, meron pong 120,000 na namamatay po mga mens. No? Parang every month na namamatay mga mentors, no? According po sa statistics ng 2025. So, mga mentors, kung ikaw, meron ka pong nararamdaman ngayon and yet, nandito ka sa Zoom natin at tayo po ay humihinga at maganda ang kinatatayuan natin ngayon at tayo po ay buhay, we are so blessed, mga mentors, no? Alam niyo po ba, dito po sa nilipatan ko po na na unit, mga mentors, malapit po kasi ako dito sa parang police station. So parang may katabi po dito mga mens na para siyang para siyang morgue ba yun? Parang ganun mga mens. Alam niyo po ba, halos every week po, isa, dalawa ang nakaburol po mga mens. So, dun mo po mga mens na blessed tayo dahil buhay po tayo mga mentors, no? So, kung kayo po ay may mga kakilala or kayo po mismo ay may mga ganyang sakit, mga mentors, no? Yes, tama po yung sabi ni Mentor Rosie, hindi lang sa Pilipinas, no? Actually, sa buong mundo, everyday may namamatay. But yung nakuha ko po na statistics is dito sa Pilipinas, 120,000 po. Imagine nyo po yun. Okay? Cancer, stroke, pneumonia, diabetes. Actually po ngayon, ang isa sa mga COVID ngayon, kumbaga silent killer. May tinutukoy po yung mga doctors ngayon na parang COVID. Alam niyo po kung ano yun mga mens? Sige nga po, magpapa-exam nga po ako sa inyo. Type nyo nga po sa chat box natin kung ano po yung parang COVID na sakit ngayon. Sige nga po, type nyo nga po. Sirit na mga mens. Sirit na ba mga mentors? Nangingiti po kayo. Sige po, sirit na po. Okay. Mga mentors, ayun, ang galing talaga ni Tita Lilibet. Top 1 sa klase natin si Tita Lilibet. Diabetes, yes, tama po yan. Diabetes po ang isa sa mga silent killer ngayon, mga mentors. And tinitreat po nila as COVID. Okay, so kung gaano po ka nakakatakot yung COVID, no, last na pandemic mga mentors. Ngayon po, yung diabetes na po ang isa sa mga silent killers ngayon. So grabe no, mga mens. And pangalawa is CKD po. Pabata na po ng pabata ang nagkakaroon po ng CKD. And alam niyo po ba yung mga kabatch po namin, 25 years old pa lang ako ngayon mga mentors, pero yung mga kabatch namin may mga fatty liver na po. So nakakalungkot po, no? Kaya po, ano po ba yung reason kung bakit tayo nagkakasakit? So, pinakamadaling explanation po nito, mga mens, para magigets po nating lahat or madali nating mapapaliwanag, formation of free radicals. Mga mentors, sa pag-formation po ng free radicals, mga mens, ang pinakamabilis na explanation po dito is bakit po ba, Mentor Franz, kailangan consistent akong magte-take ng barley kahit magaling na ako? Yan po yung common na objection ng mga members and as well as client natin. Okay ba yun, Mentor Franz, after ko mag-take ng barley, pag magaling na ako, titigil na ako? The answer is no. Bakit po? Kasi po, hindi mo po maiiwasan na hindi magkasakit. Kahit mag-barley ka pa, magkakasakit ka pa din. And that is the reality, mga mentors. Kahit nagbabarley ka na mens, magkakasakit ka pa din. Why? Kasi mga mentors, as we grow older, ang body po natin ay ayan, tama po, ayan. Ang body po natin, mga mentor, ay nagdi-deteriorate. So ngayon, mga mens, eto po yung mga reason. So, hindi natin maiiwasan na umiwas sa air pollution.
Puwede po ba yun? Puwede po ba yun maiwasan, yung air pollution? Puwede niyo po bang maiwasan yung mga naninigarilyo? 'Di ba hindi naman natin alam kung sino yung makakasalamuha natin, kung yung inuupuan ba natin ay wala pong alikabok or something or ano yung upos ng sigarilyo, mga mentors. Eh, 'di ba before po merong second hand smoking, ngayon may third na. So, hindi mo maiiwasan. Sometimes may makatabi ka lang, 'di ba, or may maamoy ka lang. And inflammation, mga mentors, and of course metabolism, even yung lifestyle po natin, mga mens. Ilang oras ka natutulog, nagpupuyat ka ba, ano yung pagkain na kinakain mo? Eh, mentor friends, puro vegetables naman yung kinakain ko, puro ano naman, puro, fruits naman yung kinakain ko. Alam niyo po ba na ang study po ngayon, mga mentors, even yung mga kinakain natin hindi po natin alam kung fresh pa. Kasi meron pong recent study, mga mentors, na kahit gulay ka ng gulay, kung yung gulay na binili niyo po ay maraming spray or fruit na binili niyo po ay maraming spray, mga mentors, chemical pa din. So, ibig sabihin, papaano nga naman ba natin maiiwasan na hindi magkasakit? So, ngayon, mga mens, tatanda po tayo at yun ang isang bagay na hindi po natin kontrolado. Meron po ba dito na maglalakas loob na mag-chat po sa chatbox natin na, Mentor Franz, ako hindi ako tatanda. Mentor Franz, hindi ako tatanda, ganito na talaga ako. Tanggapin mo na. Wala po, mga mens, hindi natin maiiwasan na tumanda. Tama po ba? Kahit ayaw mo. Kahit ayaw mo, mens. But with the help of barley and of course proper lifestyle, kahit papaano, mens, mapoprolong mo, maa-avoid mo kahit papaano. Okay po ba yon? So, hindi po ito yung mag-take ka lang po ng barley, hindi ka na magkakasakit. Hindi po yun totoo. Okay, magkakasakit ka pa din. Kasi, mga mens, hindi naman po tayo immortal. Napapagod tayo, sometimes we overwork, and tayong mga Pilipino ay totoong masisipag. Totoo po ba yon? Hanggat kaya mong magtrabaho, hanggat kaya mong magpuyat, magpupuyat ka talaga. And may mga kilala po ako, mga mentors, na hanggat hindi nagkakasakit, hindi magpapahinga. So sometimes kapag ikaw nilagnat, 'pag ikaw nagkasakit, katawan mo po yun mismo na nagsasabi sa'yo na, "Uy, mens, pahinga ka naman." Okay, so clear ako dun, hindi po porket kayo ay nagba-barley or umiinom ng ibang products natin hindi ka na magkakasakit. Magkakasakit ka pa din, yun nga lang mas mapapabilis yung paggaling mo, kahit papaano mas mapapabilis yung recovery mo, maa-avoid natin na lumala, okay po ba yun? So ayan, mga mens, even po kung may mga client po kayo na malapit sila sa mga informal settlers, malapit po sa mga kanal, or mga nagtatrabaho po sa like nagbabasura, naaamoy po yung basura, yung mga ganun, mga mentors, common po sa mga taong may ganun is meron po silang mga gastroenteritis or stomach problems po. Okay, so ganun po, makikita niyo po, hindi ko din alam, mga mense, sometimes 'pag meron po kaming nakakausap, minsan alam ko na rin po, ay diabetic. May ganun po ba kayo, mga mens? Parang diabetic siya. May ganun pa nga, mens, parang nalalaman mo na kaagad, ay diabetic siya, gano'n. So, ay parang may ano siya, may problema siya, gano'n, mga mens, So, what can help us fight free radicals? So, eto, mga mentors, ang makakatulong po sa atin para po malabanan po yung mga free radicals is yung antioxidant. Parang sa ano lang 'yan, mga mens, parang sa kalawang, ay kalawang, parang sa ano, mens, metal. 'Di ba 'pag yung metal tumagal po, mag-o-oxidize na po siya, mangangalawang na po. So, parang gano'n din po yung katawan natin. Kapag tumatagal po, nag-e-aging na po tayo, 'di ba? So, ngayon nag-o-oxidize na rin po yung katawan natin. So, ano po yung mas makakatulong sa sa'tin para po mapabagal kahit papaano yung oxidation? So, eto po, broccoli, spinach, carrots, pero ang barley po natin ang may pinakamataas na ORAC value or antioxidant po. I believe meron po ang barley natin na 25,500 na antioxidant. Ganun po siya kalakas, mga mens, or kataas yung antioxidant na meron po yung product po natin or yung barley. Okay? So ngayon,
Mga mens, bakit po ba Mentor Franz kailangan at least 2 sachet per day for prevention? Okay, may mga matitigas po kasi ang ulo na 1 sachet lang po per day or 2 sachet lang per day kahit may mga sakit na po sila. So ngayon, for prevention po, ang 1 to 2 sachet per day. Why? It's because ang kailangan daw po ng katawan natin ay 3,000 to 5,000 ORAC unit per day. Yung ORAC units mga mens, antioxidant po yan na kailangan ng katawan natin. So study shows na ang average person kapag ikaw po ay kumain ng 3 servings ng fruits and vegetables, magkakaroon ka po ng 1,200 ORAC units per day. Eh di ba kailangan mo 3,000? Alam nga naman mens na everyday bibilangin mo po yung fruits mo, yung vegetables mo, ay naka 3 servings na ako, ay naka 6 na ako. Ilan na to? 2, 4? Di ba mga mens? So wag mo na pong pahirapan yung sarili mo mens, okay? So ngayon, pwede pong ang gawin yung mga mentors ay mag-take po kayo ng at least 2 sachet per day for prevention. Okay? So, ang 3 tablespoon, which is 3 grams ng barley or yung isang sachet po natin ay 3,800 na po yung antioxidant niya. So, i-times 2 mo na lang yan, men. So, ibig sabihin, nag 6,000 ka. Okay? So, mas mataas po yung mabibigay po sa katawan nyo, may extra boost. That's why, mga mentors, each sachet is at least 3 grams, mga men. So, it is easier to get the right amount every day. Okay? So, clear po ako dito, mga mentors, ha? Makapagbilang. Yan. So, barley lang sapat na. Yes. So, hindi mo na kailangan mens magbilang. Ang hirap kaya. Sa mga nagpapapayat po dyan, di ba, yung magbilang pa lang ng calorie deficit or yung kakainin mo po na calories, proteins per day, na kakahassle na po kaya. Tapos, dadagdag pa yung barley. Di ba, mga men? So, yun po ha. So, next po tayo. Nako. So, eto, I hope nakikita niyo siya mga mentors, ha? So, number 2 po, yung Australia sa top producing po ng barley po. Okay? Isa po sa may pinakamaganda po, no, na quality ng barley because of the weather, yung climate, and yung soil. Yung soil na ginamit po sa Australia or yung farm natin sa Australia, mga mentors, ay 40 years po na cattle farm. Meaning, kung 40 years po siya na cattle farm, yung mga nutrients po na nandoon sa minerals, ma-enjoy po natin siya. Okay? And yung temperature din mga mentors, kapag winter yung barley, syempre nasa soil lang siya. So nano-nurture po siya doon sa soil. Ngayon po, kapag nagsibol na siya or nag-grow na yung barley natin, 2 inches pa lang po, hina-harvest na po siya. Hindi po grown barley yung nakukuha natin kung hindi po 2 inches pa lang, baby barley pa lang, hina-harvest na po siya. Kaya po full of nutrients yung makukuha po natin na product. And another thing pa mga mentors, bakit baby barley po? Mga mens, alam niyo po ba kapag malaki na po yung barley, yung grass ng barley mga mentors, kapag malaki na siya, mas maraming mapoproduce. Kaya pansin niyo po, sa ibang mga brand, mas mura yung barley nila. It's because old barley na po yung nagagamit nila. Dahil mas mura, mas madami ang produce. Unlike po sa atin, hindi po tayo tinipid. Baby barley pa lang po mga mens, hina-harvest na po yun. Okay? So, pwede nyo rin po yun masabi sa mga clients nyo whenever na may magtatanong. Kasi hindi man po lahat magtanong, pero paano pag may nagtanong? At least aware ka po at alam mo po yung isasagot mo. Okay? So, yun po ha. I believe may mga kilala po kayo na produkto na or brand na galing ng New Zealand, galing ng Japan. Okay? And sa Japan, usong-uso po dyan yung mga matcha. Tama po ba? And alam niyo po ba na kung may mga friend po kayo na adik po sa matcha, kapag ikaw po nasobrahan sa pagmamatcha-matcha po, magkaka-acidic ka po. Okay? Magkaka-acidic ka mga mens. Eh di ito na lang yung barley na lang laklakin mo kahit mag 1 box a day ka pa, hindi ka po mag-a-acid.
Okay, so kung may mga kakilala po kayo na super addict sa matcha ha, yung mga matcha lover dyan. So at least ito na lang yung barley natin, at least hindi ka pa magiging acidic. Okay? Next po, why I am barley is superior. Ito na po yung mga kilala nyong brand. Okay? And ano po, maganda mag-share din tayo mga men sa TikTok kasi ngayon napapansin ko po uso na po ngayon yung ginagamit yung barley natin and nagmebenta po ng below SRP. So I believe ang kulang po is awareness lang din nila. Okay? So ngayon pwede nyo pong tadtarin yung TikTok nyo all about sa mga paano makakasigurado na legit yung barley na mabibili mo, huwag bibili sa below SRP, yung mga ganun po mga mentors, baka makatulong din. No? So, not all barley are the same, mga mens. Okay? Hindi lahat. Parang bigas lang yan, mens. Hindi naman po lahat ng bigas pare-parehas. Tama po ba? Kaya nga magkakaiba sila ng pangalan. Diba? Merong jasmine, may coco pandan pa. O, diba? So, iba-iba yan, mens. Diba? Iba yung 48 pesos, 45 pesos dun sa 60 pesos. Okay ba yon? So, iba po yung barley. Okay? Iba-iba po. Hindi porket barley, isa na lang po yon. Okay? Ito po yung reason why. Because iba-iba po siya ng pinagkukuhanan. May barley grain, barley leaf, and barley grass. Iba po yung grain, iba po yung leaf, and iba po yung grass. Iba din po yung wheat grass. Hindi po barley yung wheat grass. Okay? So, I hope clear po tayo doon ha. Ngayon, mga mentors, ito po yung mabilis na explanation dyan. Barley grains po, may gluten po siya, no? And nakaka-trigger po ng mga sakit na autoimmune disease, diabetes, may mga goiter, hyperthyroidism, hypothyroidism, and yung may mga toxic goiter. Yung toxic goiter, mga mentors, para po siyang autoimmune disease na sa goiter po. Ayan, medyo nabagal ba ako mga mens? May naka-open mic po. Ayan. Hindi po kasi ako naka-host. Hindi ko po siya ma-mute. Ayun. Thank you so much po. Ayan. So, yun po mga mens ha. Ulitin ko po. May mga autoimmune disease, may mga goiter, toxic goiter po mga mentors, hyper, may diabetes, yung may mga sakit sa kidney, mga mens, or yung mga sakit po na sensitive sa gluten. Okay? Ngayon, mga mentors, ang hirap mag-offer ng product kung alam mong makakasama sa kanila or makaka-trigger sa sakit nila. I-example nyo na lang po kami mga mentors, may mga autoimmune disease, hindi po kami pwedeng basta-basta na lang pong mag-take ng kung ano-anong product na pag sinabi mo po ay, ano, Mentor Franz, ito gagaling ka dito, matutulungan ka nito, ang daming natulungan. Give me proof. May gluten-free ba yan? Ano ba yan? Kasi mga mens, hindi pa pwede. Pwede kasi namin yun ikamatay, mga mens, or pwedeng ika-trigger, ika-flare. Pag kami nag-flare, pag nagkaroon ng problema, mga mens, mahirap po. Mahirap pong kalaban ang autoimmune disease, mga mens. Okay, so, kumbaga po, mga mens, yan po, safe na safe yung product natin. Okay, and next po, barley leaf, mga mens. Okay din naman yung barley leaf, but may fiber po siya and mahirap po siyang ma-absorb. Kaya pansin niyo po, may mga nagtitake ng ibang barley and yet nananakit yung sikmura, constipated, hirap po silang makadumi. Okay, so may mga ganun po ha. And lastly, ito po yung barley natin, barley grass. Again, young barley po yung sa atin. Gluten-free, wala po siyang gluten, mga mens. Na-try ko na po. Personally ko pong tinry ang mag one box sa isang araw. Masarap po yung pakiramdam ko mga mens. Okay? And high absorption level. 95% mens. Imagine? 95% ma-absorb ng katawan mo. And ang kagandahan po niyan mga mentors, ang barley po kasi natin, meron po siyang chlorophyll. Yung chlorophyll na nandoon sa barley natin, 90% po ay naa-absorb ng katawan natin. Yung chlorophyll mga mentors, to give you an idea po, di ba yung chlorophyll mga mentors na para po siyang nakukuha po siya sa plants. Yun po yung parang DNA nung plants, mga mens. No, babalik tayo sa science. Ganun siya mga mens, no? So, alam niyo po ba ang galing? Kasi po yung natinand ko po na training, mga mentors,
sabi po niya doon mga mens, no? Yung chlorophyll na nasa plants is kaparehas po sa DNA po natin. So, galing mga mens ng creation ni Lord. 'Di ba mga mens? Kaya mga mentors, alam niyo po ba na sa lahat halos ng sakit, ang laki po ng contribution ng chlorophyll content para makatulong po siya dun sa sakit na yon mga mentors. Bigay ako example later ha, kaya binilisan ko yung training natin mga mens sa introduction kasi may mga gusto po akong idagdag. So ngayon mga mens, IM barley is the purest and most bioavailable form. Okay? IM barley is certified Australian organic, gluten-free, cold process. Hindi po siya niluto mga mens, okay? Produced by Nutrigen Australia and FDA approved halal certified po siya. Okay? Ngayon, mga mentors, cold process po yung barley natin. Kaya mapapansin nyo mga mens, hindi po siya, kumbaga, hindi siya pwede sa mainit na tubig, hindi siya pwede sa boiling water, ganun mga mens ha. Not safe to just buy any barley. Why? Kasi mga mens, baka mamaya po, less than 1 gram lang talaga yung barley. May halo, may diluted formula like fillers, cornstarch, mga mens, may mga halo. Okay? And contains unverified plant extract. Even stevia, kahit sabihin pa sa inyo mga mentors na stevia lang naman yung halo, tas pure. I doubt minds na pure siya, ay may halo nga siya na stevia, paano mo siya masabing pure? 'Di ba? Kasi mga men, stevia is still kahit na sugar, natural sugar, sugar is sugar. Tama po ba? Alam niyo po ba na ang sugar ay pagkain po ng cancer? And kahit na diabetic ka po at kahit na stevia lang po yung sugar dyan mga mens, kahit na still sugar pa rin siya mga mens, may halo pa din. Okay? So, yun po ha. And contains unverified plant extract. Ayan na po yung sinabi ko kanina. Yung barley grain, barley leaf, mga mens, okay? Kasi bawal po talaga siya sa autoimmune disease, may mga problem with thyroid, diabetes, etc. Have no clear organic source. Tayo mga mens, may MSDS po tayo na paper. Meron po tayong FDA na certified and even halal certified mga mentors. Mapapakita nyo po na walang ibang halo talaga yung product natin kung hindi barley lang po. Okay? Kaya nga po even yung mga mayayaman na super super skeptic pagdating sa mga organic product mga mens, magugulat ka talaga. Even yung mga Chinese, very ano sila sa ganyan mga mens kasi may naging client kami. Chine-check talaga nila mens yung mga content, yung mga ingredients mga mens. Kaya super nakaka-proud po yung barley natin. And possible ingredient conflict. Baka may mga halo like artificial na makakasama po doon sa sakit nyo. Okay? Next, top 10 common question. Totoo ba talaga ang IM barley? Barley is backed by science and even recognized by the Department of Health. In fact, IM barley is imported from Australia, certified organic po, and wala pong halong chemical. Marami na pong testimonies na nakaranas ng ginhawa after taking barley regularly. Always nyo pong i-indicate ang pagtitake ng barley regularly. Why? Because there is 4 stages of natural healing po. At hindi po tayo yung nagsabi nun, okay? Naturopathic doctors po ang mga nagsabi na may 4 stages of healing. Ano po yun? Cleansing, detox, cell regeneration, and nutrients assimilation po. Ngayon, kapag po ikaw ay pumalya, uulit ka na naman. Pag tumigil ka po, nasa detox ka na. 'Di ba? Nasa detox ka na, uulit ka na naman. 'Di ba? Natural healing po ito. Hindi po kasi ito biogesic na kapag uminom ka ng biogesic mamaya wala na yung wala na yung ulo mo. Wala na yung sakit sa ulo mo. Wala na yung sakit ng ulo mo, mens. 'Di ba? Hindi po siya ganon. And yung mga gamot is temporary lang pong tinatanggal yung sakit. Hindi po yun pang long term, mga mens. Based na po sa akin ha, alam niyo po ba mga mens, dahil 11 years na po akong nagme-maintenance, ang pwede lang po na gamot sa akin, paracetamol. Kapag masakit or may pain po ako na nararamdaman, paracetamol lang po ang pwede sa akin. And dahil for that years, mga mentors, naging dependent na po ako sa paracetamol, mas mataas na dosage na po. Yung kasunod sa paracetamol, mga mens, yun na po yung tinitake ko. So, naging dependent yung katawan ko sa
mga ganong gamot mga mens na hindi na siya nagte-take effect. Kaya mga mens, pwedeng pansamantala lang matatanggal yung sakit mga mens, pero hindi po siya long term. Kaya mga mentors, mas maganda talaga na mag-take tayo ng barley regularly. Okay? And nakalagay dito mga mens, hinighlight ko po talaga. Iba-iba po ang effect per person dahil sa lifestyle, severity ng condition, and consistency. Next. May side effects po ba yan? So, wala po itong harmful side effect kasi hindi po ito gamot. Rinig niyo po ba yung mga dumadaan? Pasensya na po sa commercial, may mga dumadaan po na sasakyan. So, wala po itong harmful side effects, no, mga mentors, no? Kasi hindi po ito gamot or pharmaceutical na may chemical po. You have to be clear, mga mens, na hindi gamot yung barley. Food grade supplement po siya. Food po. Food po yung barley. Okay? Maaari po kayo makaramdam ng immediate reaction, depende po sa kondisyon ng katawan nyo. You can call it Herxheimer reaction, mga mens. Yun po yung mga nagbububutlig-butlig, yan, yung mga immediate reaction na ganun. Usually, common mga mentors na nakaka-experience po ng mga ganon, na na-experience ko mga mens with my clients is na-experience po nila yon kapag po sila ay nasa malalamig na lugar. Let's say Australia, nasa Canada, USA, mga nasa ibang bansa mga mens na may malamig na climate. Why? Kasi hindi po sumisingaw yung katawan nila. Nung nag-take po sila ng barley, sumingaw po yung katawan nila, yung mga nasa loob-loob na po na dumi ng mga balat nila mga mens lumabas. So sumingaw po mga mens. And wag po nila yon kakatakutan if ever na ma-experience po nila yon kasi po matagal na nakatago sa katawan nila dahil matagal silang nasa malamig na lugar. Hindi siya nati-treat. So nung nag-take po sila ng barley, nag-react po sa katawan nila and kailangan po siyang i-treat. Okay? So ganun mga mensa, baka may maging client po kayo and baka mag-stop sila mag-take ng barley. So kapag nagbenta po kayo, okay lang po ba? Sabihan niyo po si client what to expect. Kasi baka mamaya po, kapag nangyari na sa kanila, saka mo lang po sasabihin. Ngayon, paano na po uulit sa inyo? Hindi na ako bibili niyan, Mentor Rosaida, kasi nagkaano ko, kati-kati, ang daming lumabas sa akin na ganito, ganyan. Eh kung before po nila inumin, nasabi nyo na po sa kanila what to expect, na alam nyo naman na nasa malamig sila na lugar, na baka po ma-experience nila yon, eh di alam po nila, kumbaga i-expect nila na, ay, sabi ni Mentor Rosaida, may experience ko to, so, tawagan ko nga siya kung tama lang ba tong na-experience ko. So, you get my point, mga mens? So, ganun po ha. Hindi po yun masama. Actually, it's a good sign na ibig sabihin po naglilinis or nag-a-adjust na po yung katawan mo. Next, totoo po bang effective yung barley? Bakit po sa iba? Kumbaga, sa iba po hindi ume-effect. Because barley work with the body and not for the body. Mga mens, i-clear ko po ito. Kasi ang dami pong mga ganyan. Barley work with the body, not for the body. May na-experience po kami last week lang, mga mentors. Alam niyo po ba yung ginawa niya? Magba-barley siya. Super addict siya sa barley natin, mga mens. But ano yung nakalimutan niya? Nade-delay po siya sa pagkain. Minsan hindi lang nade-delay, hindi na siya kumakain kasi nag-barley siya. Hindi po pwede yun, mga mens. Hindi po food replacement si barley. Kasi why? Ano pong gigilingin ng tiyan mo kung wala ka pong kakainin? Paano po siya maglalabas? Nagigets ni mga mens? Paano siya maglalabas, mga mens, ng mga toxin sa katawan natin kung wala ka namang ilalabas? Okay? And baka mamaya, mens, inom ka lang ng inom ng barley, hindi ka nagtutubig. Eh di ba mga men, 70-75% of our body is made up of water? So kung hindi ka po magtutubig and yet ang dami mong extracurricular activities, ang dami mong ginagawa, salita ka ng salita, even yung pagsasalita po nade-drain. Nade-drain po yung water sa katawan natin, mga men. So kailangan natin mag-take ng water. Water is life.
Mga mens, kapag po tayo ay nag-barley, kailangan pa rin nating ituloy yung buhay natin. Kailangan nating kumain ng tama, kailangan nating uminom ng tubig. Kasi po yung may mga vertigo, may migraine, hindi po yan sakit talaga. Associated po yan sa lack of ano natin mga mens, kumbaga dehydration. Kulang po tayo sa water. Kaya po ang nagiging resulta dahil na prolong siya na hindi tayo inom ng tubig, nagvo-vertigo po tayo, nama-migraine po tayo, sumasakit po yung ulo natin. Okay? So, clear po ako dun ha? Because barley work with the body and not for the body. Factors like lifestyle, puyat, stress, sugar intake. Baka mamaya barley ka ng barley, puyat ka din ng puyat. Severity of condition, hindi consistent sa pag-inom, kulang sa tubig, and mabilis sumuko. Mens, kahit sa barley, mabilis ka sumuko. Okay, mga mens, kailangan consistent. Barley works best when consistent and paired with healthier habits. Mas mabilis ka pong, kumbaga mabilis kang gagaling, mas mabilis magre-repair yung katawan mo, mens, kapag tinutulungan mo rin siya. Okay lang po ba yun? Tulungan po natin yung katawan natin na mag-repair? If kailangan po ng katawan mo magpahinga, okay lang po ba magpahinga ka po? Kasi kapag kaya mo namang humataw, makakahataw ka ng maayos. Kesa po yung super super hataw po tayo tapos biglang barley, barley, barley. 'Di ba? So, yun po ha. Safe ba ang barley sa may maintenance at buntis? Generally safe po dahil food supplement po siya. Pwede pong isabay with your maintenance. For pregnant, IM barley provides a rich balance of all the nutrients, mga mens, para po kayong kumain ng 7 bowls of green leaves vegetables. Ganun po siya ha. 45% of its weight is polypeptide or lightweight, mga mens. Lightweight lang yung proteins. It is excellent for you and your unborn baby dahil po sa brain development ng bata. Okay? Mas makakatulong po sa bata kapag kayo po ay nagbabarley. Ilang araw bago makita ang effect? Depende po sa katawan, maybe 3 to 5 days po. And ako mga mens, personal, lagi ko po itong sinishare. Personal experience ko mga mentors, once sa Shea pa lang po talaga tinigil ko lahat ng maintenance ko. And hindi po siya prescription. Personal testimony ko po siya. Okay? So, yun po ha. Lagi nyo pong sasabihin na personal nyo siya, personal choice nyo siya. Huwag nyo pong sasabihin, kumbaga huwag kayong mag-over-promise kay client. Huwag kayong magsasabi na, na uminom ka lang ng barley, di ka na magkakasakit. Magkakasakit ka pa din, okay? So, kumbaga, wag niyo pong maging OA sa client, mga mens. Okay? You have to be real. Maging totoo ka lang, mga mens, okay? And ayan po, magiging regular yung bowel movement mo po. Yung iba po, lalo na pag may matatagal na po na condition, or consistent use for 1 to 3 months para makita po yung full effect. Meron pong detox challenge si Mentor Elise. Alam niyo po ba yun, mga mens? Kailangan niyo pong mag-take ng 6 sachet per day kahit wala kang sakit. Ang tawag po doon ay detox challenge for 30 days. You have to take 6 sachets per day. Ma-experience mo daw talaga, mga mentors, kung gaano kaganda, kasarap yung pakiramdam mo, mga mens. Okay? Pwede niyo po yun isubukan. Hindi ka natatabla ng bala. Ayan, hindi ka na daw po tatabla ng bala, sabi ni Mentor Viron. 'Di ba? So, next, mga mentors, is there a difference between capsule and powder? Both naman po sila ay barley powder, mga mens, but mas mabilis lang po ma-absorb ng katawan po yung powder kesa po sa capsule. So, mas okay sa akin yung powder, mga mentors. Kasi po yung powder, dumadaan pa siya sa esophagus. Once na dumaan sa mouth natin or sa esophagus natin, mga mentors, even po yung dito, maaano siya, mga mens. Kumbaga, magiging masarap din po yung pakiramdam niyo, mga mentors. Okay? And makakatulong po siya sa digestion. Kapag din po kayo ay naka-powder, mas mabilis po siya sa mga
diretso na kasi siya sa mga nerves natin eh. Unlike kapag capsule po, matutunaw pa yung capsule. Although vegetable capsule naman po yung capsule natin, so organic pa din po. Bakit ako nagka-UTI nung nag-barley ako? So, ito siya mga mens. Dahil po sa natural vitamins ng barley, lalo na po ang vitamin B2, which is riboflavin siya mga mentors, kapag sobra sa katawan, inilalabas po siya sa pag-ihi. Kaya mas nagiging bright yellow or dilaw po ang kulay. Mga mentors, meron pong apat na pinaglalabasan po ng toxins or detox sa katawan natin. Pwede po siya sa pag-ihi, pagdumi, sa balat natin mga mens, or sa pagpapawis po. Okay? Yun siya mga mens ha. So, kung halimbawa, napansin nyo nung nag-take ka ng barley, ihi ka ng ihi. So, detox din yun mga mens. Kung napansin mo naman, dumudumi ka, mabaho po yung dumi, or utot ka po ng utot, part din po yun mga mentors na ikaw po ay nagdi-detox. Kapag may napansin ka sa balat mo mens, or kapag meron kasi akong client mga mens, every time na nagtitake siya ng barley, nurse po siya. 16 hours yung duty niya. Pero pag nag-take po siya ng barley mga men, super daw po yung pawis niya. Which is ang sarap-sarap daw po sa katawan. So yun naman po yung na-experience niya. Normal po yan at hindi ibig sabihin may UTI po kayo. Idagdag ko na din mga mentors, dahil po sa chlorophyll content ng barley, ang chlorophyll po ay tumutulong sa liver support, pag-neutralize ng toxins, and pag-improve ng digestion. So, habang tinutulungan po nito yung katawan mo, mens, na mag-absorb kumbaga, na mag-process ng mga dumi sa katawan mo, mas nagiging active po yung kidneys nyo po sa paglabas ng dumi. Kaya nababago po yung kulay ng ihi natin. Okay po? Kapag naman po acidic ka, kung acidic ka naman, mens, mas ramdam mo yung adjustment sa katawan. Why? Kasi mas marami po yung waste na nandun sa katawan po natin. Kumbaga tinatawag siyang waste byproducts, mga mens. Mas stress po yung kidney mo kapag acidic ka po. And kapag uminom ka po ng barley, mga mens, na-alkalinize po siya. Nag-a-adjust yung katawan, and pansamantala po na mas nagko-concentrate po yung ihi, kaya po siya dumidilaw. And lastly mga mens, baka naman hindi ka acidic, baka naman okay naman po na sa'yo, kumbaga na-cleanse naman na yung sick mo, yung chan mo, mga mentors. Kaya po madilaw ang ihi mo, mens, is baka kulang ka lang po sa tubig or dehydrated ka po. Kaya mas concentrated po ang ihi mo, mens, or mas matingkad. Okay? So, simple lang yung solution, mens. Uminom ka lang po ng water. Okay? So, yun po siya. I hope clear ako dito sa part na to, mga mens, ha? Bakit hirap dumumi? Normal lang po na medyo hirap dumumi sa first few days, mga mens. No? Sa first few days, mag-a-adjust pa siya, though mataas po yung fiber ng barley natin. Uminom po ng maraming tubig mga mens, and siguraduhin consistent po sa pag-inom. Yung iba naman mga mens, once na nag-take ng barley, talagang tinatawag na agad sila ng trono, mga mens. Okay? So, maging smooth na po yung digestion. And i-check nyo rin po yung itsura ng dumi nyo, mens, ha? Kung yun po is matigas, or marble, or medyo pahaba na malambot. So, iba-iba rin kasi yun, mga mens. Baka constipated ka, kulang ka sa fiber. Kapag po constipated ka, mens, barley ka nga ng barley, kulang ka sa tubig, kaya na pwede kang maging constipated or hirap ka pong dumumi. Okay? Kapag naman malambot, mga mens, kulang sa fiber, so i-check mo rin po, ha, yung itsura. Sa'yo naman yan, mens. Wala pong aagaw dyan. Wala pong aagaw sa dumi mo, mens. Okay? So, yun po ha. So, ayan. Can I make up a large amount of barley and keep it in the refrigerator? Mga mentors, it's a big no. No, mga mens, because live nutrients are released when amazing barley powder is mixed with proper liquids and should be taken no more than 20 minutes after preparation.
So, when live nutrients are no longer protected by fiber, nag-oxidize na po siya, namamatay na po siya. Kaya po ang barley, kailangan po after mo timplahin, mens, inumin mo na po kaagad. Okay? And bawal po siya ilagay sa jar, canister, pitcher. Why? Kasi prone na po siya for moisture, bacteria, contamination. Kaya po ang IM barley ay naka-individual sealed yung sachet para po protected ang enzymes at nutrients. Dahil cold plus exposure to air is mamamatay po yung enzymes. While sa barley po natin, fresh po na nasa sachet, pag tinimpla mo po, diretso inom. Wala na pong wait, okay? Hindi mo na kailangan mag-wait. And hindi ka po maglulose ng potency. So, pure barley is not just about the ingredients, mga mens. Okay? It's about proper handling, packaging, and preservation of nutrients. Kailangan nyo pong maging dyan mga mens, precise sa mga client nyo. Na tita, yung barley po kasi, yung mga tinitake nyo po, yung mga binibili nyo, mga tita, no? It's not about the ingredients na pure barley alone. Mga tita, it's all about the proper handling. O, sabi mo ganyan mga mens. Lalo na po sa mga nagla-live. Nakikita ko po, ang dami nagla-live na mga members, no? Sila Mentor Lani, sila Mentor Rose, diba? Mga nagla-live po dyan, pwede nyo po yan idagdag sa live nyo. Okay? Yung mga pinagsasabi ko po for tonight. So, lastly, if there's a batch of barley that is darker or brownish, our barley is 100% organic, meaning kung ano po yung nasa farm, yun lang po yung inihahain sa atin. The more potent, the stronger the effect po, the better. Okay? 100% organic, GMO-free, and gluten-free po. Yung color, taste, and texture, and even yung amoy po will be different each batch. And we rely on what the ground will produce. So, bakit blurred? Send ko po to sa GC mga mens ha, naging blurred siya. Send ko na lang po ito sa GC mga mentors, okay? Ito po yung memo, or kumbaga, letter po ni Miss Maritoni Fernandez mga mens with regards po sa pinoproduce po na products po natin, okay? And bonus questions, hindi po ba to scam? IM Worldwide is a legit company mga men, sendan nyo lang po sila ng proof, FDA approved, halal certified, yung mga branches po natin, ambassador natin, sendan nyo po sila. Yung ID nyo po, isend nyo po sa kanila to show proof na legit po yung company natin. Or kung ayaw maniwala, tita, magkita po tayo sa opisina para makita nyo po, no, na doon mismo po yung products natin. Then next po, hindi ako hiyang. Ito po mga mentors, kilala niyo po ako, hindi po ako naniniwala dito mga mens. So dito sa hindi ako hiyang mga mentors, why? Because wala pong hiyang-hiyang sa barley. Okay? Unless na lang ha, unless na lang mga mens kung talagang hindi na tinatanggap ng katawan mo yung any. Okay? Kung hindi na po tinatanggap ng katawan mo yung kahit anong ibigay mo sa katawan mo, wala na po tayong magagawa doon. Okay? But kung ikaw naman po ay hindi pa naman po kinakain ng katawan mo yung sarili niyang sistema, mga mentors, hindi po ako naniniwala doon sa hiyang-hiyang. Okay? And ito rin po yung ina-explain ko sa mga clients ko, mga mentors. Ito po yung sad reality kasi, no? Hindi naman ako against po sa hospital, but even po sa amin, na-encounter mismo namin, kapag po sasabihin ng doktor, wag mag-take ng herbal supplements, wag mag-take ng barley. Magganito, ganito, ganyan, mag-take ng gamot, magganitong procedure, and so on and so forth. Ngayon, pag hindi na nag-take effect yun, tapos si client stage 4 cancer na, or mamamatay na, or alam mo yun mga men, saka lang sila pumapayag na pwede kang mag-take ng food supplement. So ngayon, kumbaga, some of my clients, I made them realize, mga mens, na wag na nilang hintayin na dumating pa sa point na wala na silang choice. Kung hindi mag-barley, saka sila magba-barley. Kasi baka po huli na. Okay, but hindi ko po yun, hindi, pwede mo siyang sabihin mga mens sa maayos na paraan. Okay? Then, saka ko po ito sasabihin. So, hindi po ako naniniwala na walang hiyang-hiyang yung barley kasi mga mentors,
Yung barley, gulay siya mga mens, food siya. And wala ka naman po makikita na tao na hindi hiyang sa food. Even po sa makalumang panahon or sa unang panahon pa mga mens, 37 times na na-mention ang barley sa Bible. Ang tatagal po ng mga buhay nila. Ang tatagal po ng mga buhay nila mga men. So I doubt mga mens na wala naman pong synthetic or chemical reaction yung barley natin. So bakit hindi ka hihiyang? 'Di ba? Meron po ba dito yung kumain ng malunggay, hindi hiyang sa malunggay? 'Di ba? So ang barley po ay food grade supplement, natural na pagkain ng katawan. And kapag may naramdam po kayo, ibig sabihin nag-a-adjust lang po yung katawan nyo mga mentors. Okay? Or naglilinis lang po yung katawan nyo. Parang bahay lang po, bago mo linisin, kailangan mo munang alisin yung dumi. Okay? So ngayon, kung ikaw po titigil ka sa pagtitake po ng barley dahil feeling mo hindi ka hiyang, karamihan po ng mga nagpapatuloy, sila po yung nakakakita ng magandang resulta. Ang barley po, hindi mo kailangan hiyangan. Kailangan mo lang po i-allow yung katawan mo na mag-heal naturally. Kasi again, mga mens, yung mga sakit natin sometimes ay galing din naman po sa decisions or consequences natin sa mga decision natin. Tama po ba? For example, for the long years, mga mens, puro ka sweets, puro ka inom, puro ka alak, di ba? And ngayon, nagkaroon ka ng fatty liver, nagkaroon ka ng cholesterol, nagkaroon ka ng uric acid, nagkaroon ka po ng cancer in the mouth. It's because inom ka kasi ng inom before. Ngayon, sino may kasalanan? Tayo. Consequences natin yun, mga men. So ngayon, kailangan nating maging patient. Kailangan natin maging patient sa katawan natin, mga men, to heal naturally. Okay? So, yun din po yung sinasabi ko mga men sa mga client ko. May mga pinakukuluan naman ako, mga dahon, okay naman yung pakiramdam ko. Maganda naman po mga tita kung kayo po ay nagpapakulo ng sambong, ng malunggay, ng guyabano, ng oregano, ano po yung pang mga pinapakulo, mga turmeric, ginger, di ba? Mga ganyan. Yun nga lang mga mentors 'no, hindi naman siya mali, pero ang pinagkaiba lang kasi niya mga mens, wala tayong proper measurement kung ilan dapat yung iinumin mo, kung ilan dapat yung ilalaga mo. Meron po ba kayong research na kailangan halimbawa 5 dahon lang, gano'n, para para kailangan sa katawan natin? So may proper research, 'di ba? Kumbaga ano siya, hassle pa mga mens. Eh paano pag sumobra ka? For example, mga mens, ang lemon pag sumobra ka, mag-a-acid ka, mag-heartburn ka. 'Di ba? So, kumbaga, hindi mo alam kung hanggang kailan lang or ilan lang yung kailangan mong i-take sa katawan mo. And like po sa barley, eto pa siya mga mens, pwede pang ma-stress yung liver mo or yung kidneys mo. O 'di ba, hindi lang ikaw yung mai-stress mens. May stress din po yung liver mo, may stress din yung kidney mo kapag hindi po tama yung paggamit. Okay? While I am barley, I must standardize, concentrated, at scientifically studied yung laman. Why 3 grams every sachet? Diba, in-explain na po natin kanina. So, yun po siya mga mens ha. Again, wag niyo pong i-kontrahin si client. Always, tita, naiintindihan ko po kayo. Pero tita, imagine niyo na lang po, isipin niyo na lang po tita, paano kung makaka-trigger po yun ng kidney niyo, makaka-stress po ng liver niyo, hindi naman po natin alam kung ano po yung tamang dosage or tamang laga, ilang dahon lang ba dapat, ilang laga lang ba dapat, yung kailangan niyo pong ilaga. Unlike po sa barley, na iaano niyo lang po siya, titimplahin niyo lang po siya. Okay, so yun siya mga mentors, no? And ayan, before ako mag-end, may mga idadagdag lang ako bago ako mag-thank you mga mens. Learning po ba kayo mga mens? 99 million participants na po tayo. Nakaisang oras na po ako. Nakaisang oras na ako mga mens, sabi ko sa inyo eh. Yan, learning po ba kayo mga mens? Naku, walang natutunan. Wala po ba kayong natutunan? Ayan. Yes po, learning. Sige po, i-flag nyo lang muna mga mentors. May dadagdag lang ako mga mens, no? Common na sakit ngayon. Hindi na ako mag-slide mga mentors kasi gusto ko nasa akin lang yung attention nyo. Charot.
Joke lang. Marami pong natutunan ngayon. Ayun. Thank you so Thank you lang much, po. tita. Ayan. So, congrats naman po natin si Mentor Marisa kasi may gold package po siya ngayon. Thank you so much sa Congrats, Tita Marisa. O, di ba? Na-shout salamat. out pa kita, tita. Yes. Ito nga Ayan. oh, So, may 6 boxes akong pa-order now. ayun. O, di ba? May 6 boxes pa si tita na pa-order. So, commercial brought to you by Ayan po. So magdadagdag lang ako mga mentors, no? Ito po mga mens, idadagdag ko lang po sa inyo. If ever na may client po kayo na um, ang ano ko po kasi ngayon, ang dami ko pong client ngayon mga mentors na ano po sila, meron po silang mga ano ba to? Ah, myoma. Yan. Myoma, infertility, and yung mga gustong magkaanak po. O yan. Okay? And thank you so much po. Andito ba si Mentor Ruel at si Mentor Jen? Thank you so much po sa testimony nila Mentor Ruel and nila Mentor Jen. Grabe po yung testimony nila mga men. 10 years po sila. Si Mentor Jen po ay meron po siyang endometriosis and adenomyosis. And hirap po silang magkaanak. So ngayon, ito po yung lagi kong nagagamit na testimony aside kila Mentor Roel, yung 11 years na hindi magkaanak dahil merong black fallopian tube, may PCOS, mga mens, and meron po siyang myoma. So ngayon, dinadagdag ko po ito sa kanila mga mens. Ano po ba yung explanation sa mga meron pong myoma? So, i-take down note nyo na lang to mga mentors. Barley, di ko kasi nasama sa slide ko, no? So, barley is good for myoma mga mens dahil po, mga mens, na meron po siyang enzymes katulad po ng superoxidase dismutase or SOD, mga mens, na nagde-degrade po ng mga tissue, na pinapaliit niya po yung myoma na tissue. So, according po kay Dr. Yoshihide Hagiwara po, ang barley po ay para po siyang scavenger dun sa myoma po. Ngayon, kinokontrol niya rin mga mentors yung imbalance na progesterone and estrogen ratio po, mga mens. Okay? Dun po sa production ng myoma tissue. Okay? So, yun po sa myoma na pinapaliit niya po yung myoma, mga mentors. Okay? Meron po kami testimony niyan sa team po namin, sa may myoma po siya mga mens. And mga mentors, saan po ba nagsisimula yon? Super ano kasi sa mga babae, mga mentors, 'di ba? Yung magka-dysmenorrhea ka lang, irregular menstruation, dun na kasi siya nagsisimula. So ngayon, paano nakakatulong yung barley sa mga may dysmenorrhea? Ang barley po, mga mentors, ay nakakatanggal po siya ng mga toxin or yung mga waste blood. Yung mga dumi po sa dugo natin na present sa uterus ng babae. Okay? Barley stimulates the production of serotonin, mga mens. Yun po yung nagpe-prevent naman ng pain during menstruation. Kaya po nakakawala ng dysmenorrhea yung barley. Ngayon, kapag ang babae regular na sa menstruation, wala nang dysmenorrhea, wala na pong pain, magkakamayoma ka pa ba? 'Di ba? Magiging infertile ka pa ba mga mens? So for sure hindi na mga mens, no? And next po, mga mens, para sa mga sexually impotents, mga mentors, ang barley po, meron po siyang arginine, mga mens. Yun po ay may mataas na amount, mga mens, para po ma-improve yung sexual performance ng mag-asawa. Okay? Okay, pero mga mens, kung wala ka pong partner, hindi ka mabubuntis. Hindi ka po magkakaanak, ha? Okay, so kailangan nyo rin po yung i-clear. Tita, may asawa po ba kayo? Okay? And next, mga mentors, meron din po siyang nitric oxide, mga mens, which is responsible, mga mens, sa lalaki naman po yun. 90% po is para po dun sa lalaki na part. Okay, mga mens? So, yun po ha. And para sa infertility, ang barley po ay maganda po sa mga infertile dahil po nakaka-increase po siya ng sperm cell and ng egg cell production and motility po.
Okay? So ngayon, ano lang sinasabi ko, ay tita, since hirap po kayo na magkaanak, ngayon kung wala naman silang problema mag-asawa, baka sexually impotence or infertile or baka naman wala lang silang time mag-asawa. 'Di ba? So nabibigyan natin sila ng solusyon, mga mens, napapatry po natin sila ng product. Kasi baka mamaya balikan ka, ay Ate Karen, Mentor Karen, di naman ako nagkaanak, di naman ako nabuntis sa barley. Eh, papaano nga? 'Di ba? Eh, kung wala naman pala silang time mag-asawa, 'di ba? Busy naman pala sila sa work, 'di ba? So, paano nga? So, ganun siya mga mens. Next po, mga mens. May time pa po ba kayo? May time pa po ba kayo, mga mens? Dadagdagan ko na mga mens, ha? Para ano, ayan. Next, mga mentors, para sa mga diabetic. Diabetes, mga mentors, ito yung pinasimple ko na lang po na sasabihin nyo po. Take down note nyo na lang. Okay? So, dyan, ngayon po mapapractice po ang inyong writing skills. Okay? Ang barley po, mga mentors, ay merong mataas na amount po ng arginine and amino acid na nakakapag-release po naturally ng insulin po natin. Okay, insulin. Di ba mga mentors, may mga client kayo na nagtuturok ng insulin? So ngayon, ano pong pwede niyong sabihin? Ay tita, alam niyo po ba? Good news po tita, since nagtuturok po kayo ng insulin tita, meron po kami dito, 71 years old po. Matagal na po siya nagtuturok ng insulin, pero ngayon po, natigil na po ng doktor lahat ng maintenance niya and ng insulin niya. Alam niyo po tita kung bakit? Kasi po yung barley natin, meron po siyang arginine content, mataas po yung amino acid niya, na naturally po na nagre-release ng insulin. O biruin mo tita, di mo na kailangan magturok ng insulin kasi yung barley, natural na siya na nagpo-produce ng insulin from our pancreas. O di ba? So, mga mens, i-take down notes nyo to, magagamit nyo to sa live nyo. May mga nagla-live pa naman sa TikTok. Magagamit nyo po to sa live nyo, mga mens. Okay? Next, mga mentors, may chromium po yung barley. Yung chromium, mga mentors, yun po yung ability ng insulin na kumbaga po, mag-increase ng sensitivity sa mga tissue po natin. Pinapababa niya po yung blood sugar and yung insulin level ng mga type 2 diabetes. Okay? Meron din po siyang vanadium. Yung vanadium, mga mens, yun naman po yung nag-a-activate ng insulin receptor po natin sa katawan na nakakapagpababa naman po ng blood sugar. So, tatlo lang siya, mga mens, sa diabetes. Arginine, yun po yung nagre-release ng insulin. Yung chromium, yun po yung ability ng insulin, mga mens, na mag-increase ng insulin sensitivity. And yung vanadium, mga mentors, yun naman po yung nag-a-activate ng insulin receptor, mga mentor, or nakakapagpababa po ng blood sugar. Pag yun lang yung tatandaan nyo, mga mens. Kasi mga mentors, minsan, gusto lang din kayong marinig ng mga client nyo na may alam po kayo sa ganun. Super effective yan, mga mens, kasi ang dami kong client na diabetic. And sa family po namin, ang lola ko po ay namatay po siya sa diabetes. Ayaw niyang magpaputol ng paa, kaya dumating po sa point na inuod na po yung paa ng lola ko. Yung puti po na uod, tinatanggal po talaga yun ng tito ko. Ine-example ko pa po yun. O tita, wag mo nang intayin na magganyan ka po katulad sa lola ko, ganito, ganyan. Eh yung lola ko po wala na sa mundo, 7 years old pa lang ako. So kumbaga, mga mentor, sinasabi ko po sa client ko, naging purpose ko po yun, tita, na ma-share ko po sa inyo kasi hindi ko nagawa sa lola ko nung time na may diabetes po siya. So, yun siya, mga mentors. And alam niyo po ba, ang mama ko po, pre-diabetic po si mama, wala po siyang maintenance. Barley lang po talaga. And hindi po tumataas ang sugar niya. Normal po ang sugar ng mama ko. Kaya po, ito talaga yung barley talaga namin, barley talaga yung tinitake natin, mga mens. And, ano pa ba nga share ko sa inyo, mens, na makakatulong? Eto, mga mentors, even po yung bad breath and body odor, nakakatulong po yung barley. Even balakubak, mens. Okay, even balakubak. Why? Kasi po mataas po yung content ng chlorophyll ng barley, deodorizer po ang chlorophyll.
Okay? Kaya po naturally po siya na makakatulong po sa mga may bad breath, body odor, yan po ha. Meron po kaming testimony na ganyan with may member po sa Canada. No, yung anak niya po is sabi po ni tita sa akin is meron pong bad breath because of gastrointestinal problem, mga mens. So ngayon, nung nag-take po siya ng barley, nawala na po yung bad breath ng anak niya, and once a month po, ginugugo nila yung barley. Tinitimpla and then ginaganyan po sa ulo mga mens, minamassage for 15 minutes. And then after po doon, hinuhugasan ng mga mens, hindi na po siya nangangati mga mens. Hindi na po nagsusugat yung anit niya po. Why? Kasi malamig nga po sa Canada. Nangangati po talaga ang mga anit nila mga men. So, yun po yung nagagamit nila mga men. I hope it helps mga mens ha. Baka kasi may ma-encounter po kayo. No, baka may ma-encounter po kayo. Makatulong din po sa kanila. Okay? And I believe marami pa sana akong i-share mga mentors pero sa susunod na lang para may look forward kayo. Lastly, acid reflux, ulcer, hyperacidity, mga mentors. Ang barley po highly alkaline, alam nyo naman na po yan. Pero idadagdag ko lang po, ang barley po ay may arginine and chlorophyll, which is nakakatulong po para mas mapabilis na mag-heal yung mga sugat, mga damaged tissue sa stomach po natin. 'Di ba pag di tayo kumakain sa tamang oras, nagkakaskas po 'yon. Ngayon nagkakasugat po yung sikmura natin mga mentors, nagkakaroon ng damage yung mga tissue natin, nagkakaroon tayo ng hyperacidity or worse ulcer po. So ngayon si barley may arginine and chlorophyll po siya, mas nakakapagpabilis po ng paggaling ng sugat sa sikmura po natin. Okay? And nagno-neutralize po ng digestion na pagkain. Okay? But kailangan consistent. Ang acid po kasi mga mens, kapag nag-take ka ng barley, okay ka. Pero kapag ikaw ay sumagad, babalik yan, mens. Okay, so wag niyo pong i-expect na mag-take ka lang ng ilang ano ng barley mens, hindi ka na magkaka-acid reflux forever. Okay, magkakaroon ka pa rin kapag hindi mo inalagaan yung sarili mo. Okay po? So yun lang muna mga mentor. See you on our next product knowledge. See you on our next product knowledge, ha? Dapat umattend ka ulit sa susunod kasi may bago na naman akong i-share sa'yo, mens. Pag wala ka dito, you miss all your life. Joke lang po, mga mentors, no? So, ayan, may mga ngumingiti na pong mga mentors. Kaninang seryoso nyo po. Announcement, mga mentors, okay? Wait lang po ha, may nag-chat po sa akin. Hinahanap na po nila ako. Yeah. So, announcement po, UDT IBP mga mentors, meron pong IBP every 6 p.m. Pwede po kayong magpapasok na mga invite nyo po doon. May maganda na pong magpe-present, may mga nagagandahan at nagagwapuhan na pong magpe-present on your half. Mga mentors, no? I-invite nyo na lang po sila doon. Mga mens, every 6 p.m. po yan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday lang po wala dahil may Titans po tayo. Friday and Saturday mga mens. Okay? And mga mens, kung wala kang invite, umattend ka po, practice mo po yon. Doon ka po gagaling mag-present para hindi mo na po kailangan minsan, kailanganin si mentor kasi po kaya mo na po. Okay? And of course, bukas wag po kayong mawawala dahil may masterclass po tayo with Mentor Josh Coronel. Mga mens, no? 8 p.m. again, wag na wag po kayong mawawala kasi again, matututo na naman po kayo doon. Titans General Assembly po, May 21, mga mentors, 2 p.m. po, umattend po tayo. Unity Day po after Titans Day, mga mens, no? Kaya po, attend tayo mga mens kasi may mga nagtuturo po doon. Once a week lang naman po yun mga mens. Kaya po, umattend po tayong lahat. Okay? I believe mga mens, thank you so much po sa mga nag-chat. Wag po muna kayong mawawala kasi magpipicture pa po tayo. Last na po. Last na po na paglalambing ko sa inyong lahat. Ipipin ko po muna yung sarili ko. Yan, nagpa-picture po kayo sa akin. Joke lang mga mentors. Yan. Picture po. Wait lang mga mens, ha? Yan. Yan. 1, 2, 3. Wait lang.
Yan. Gallery view po. First page, mag-open po kayo ng cam, mga mens, hihintayin ko po kayo. Mag-open po kayo, magpakita po kayo, mga mens. Yan. Okay. Yan. Picture. 1, 2, 3. Yan. Hi, Mentor Jo. Kasama namin si Mentor Jo kanina. Second page. Lang po. Yan. So, yan mga mens ha. Thank you po sa mga naka-open ng camera. Again, thank you so much po Mentor Arian and Coach Mike. Pinag-training po tayo for tonight. And mga mentors, pa-cascade po nitong training sa team nyo, mga mens, para matuto rin po sila, especially yung mga wala. Thank you so much po.